Isang magandang hapon po mga kababayan. Naimbag nga malim tayo kadagitiya. Kakailyan tayo dita norte. Kumusta po sa lahat? Marami pong mga kaganapan sa atin pong bayan na dapat po nating pag-usapan. So, pagkatapos pong i-archive ng mga senators ni Duterte, itong articles of impeachment mga kababayan, abay, lumabas naman itong matunog na issue ngayon sa flood control project, mga kinurakot. Paborito po ito ng mga politiko na nakawin itong flood control projects ng mga mga kababayan. So, marami po sila dyan. Sila po'y talagang nagkutsabahan at sila po'y may partihan. Kaya ang talo po dito ay ang taong bayan sapagkat pag natapos ang proyekto, napaka-substandard, walang quality mga kababayan, mahina, nasisira kaagad. Yan po ang nagiging epekto nito sa mga proyekto ng mga kurakot na mga DPWH, kasama na dyan yung mga politiko, mga kababayan. Kaya wala na po yatang asenso o pag-asa ang Pilipinas dahil po sa pagnanakaw na ginagawa po ng maraming politiko ngayon. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga nanunood. Maliit man po ang ating YouTube channel pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggawa ng videos. Busy po tayo mga kababayan sa trabaho kaya minsan namimiss po natin ang gumawa ng videos. At ito po, nagbabalik po tayo para po pag-usapan itong mga pangyayari ito na mainit. Ngayon naman po, ang latest ay ang pag-relieve, pagtanggal kay PNP Chief. Ang bimedaled na si General Nicolas Torre, mga kababayan. Marami po mga kaganapan. Parang nawawala naman po, parang diverted na naman. Yung pong tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Nalilimutan na naman ng taong bayan dahil sumingit nga po itong flood control projects na to na ninanakaw po ng mga politiko. Ito po ang lumabas ngayon na mainit na issue kaya para pong natatabunan na naman yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, wag po nating tatantanan ito pong impeachment ni Sara Duterte. Hindi po natin yan tatantanan. Ito ang ating Vice President. Dahil alam po natin na malaki po ang pagkakasala nito sa mga kapwa po nating Pilipino, sa atin pong bayan. Nakakawalang gana ang mga nangyayari sa ating bayan. Ang atin pong gobyerno, lalo na ang nakaraang administrasyon, ay parang isang malaking sindikato. Sila po ang mga nagtatakipan. They are covering up each other, mga kababayan. Ano ang mangyayari po sa ating bayan kung mismo ang mga nasa taas ay mga kurakot, mga magnanakaw? Hopeless po ang ating bansa kung ganito na lang. Alam niyo po, gusto ko pong magbigay ng reaksyon o ang aking opinyon kung bakit po pinagtulong-tulungan ng mga buhaya itong si Mar Roxas. Balikan po natin back in 2016 kung bakit pinagtulong-tulungan aside from Mar Roxas si Leni Robredo. Dahil mga kababayan, pag ang naupo na pinuno ay noon si Mar Roxas, siguradong itutuloy niya po yung naumpisahan ni Pinoy, yung tuwid na daan.
Ganun na rin kay Leni Robredo. Pag siya ang naging Pangulo, sigurado mga kababayan na mahigpit po yan. At ang mga buhaya, sila po ay gugutumin sabagkat hindi po sila makakapagdekwat. Hindi po sila makakapagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya alam niyo po, sila po'y nagkaisa. Talagang nagtulungan po sila para patumbahin si Mar Rojas. Pinagtulungan din nila si Leni Robredo. Kaya tignan niyo po. Nung si Duterte po ang nakaupo, abay, masaya sila. Sapagkat sila po yung mga magkakasama. O konti lang po ang mga oposisyon. Nagagawa po nila ang lahat. Yan, ang nakikita po natin dyan. Gusto po talaga nilang ipatumba itong mga matitinong kandidato sapagkat mawawala na po ang kanilang pagkakakitaan kung ang naupo ay si Leni Robredo or si Mar Rojas noong 2016. Kaya gumawa po sila ng paraan. Naglabas po sila ng mga black propaganda. Yun nga, against kay Pinoy noon, nung patapos na si Pinoy para masira si Mar Rojas, masira ang Liberal Party. Kasama ang unit team. Ang dami po mga black propaganda against kay Leni Robredo, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Ganyan po ang nangyari. Kaya po pinagtulong-tulungan nila si Leni Robredo dahil yun, kung si Leni ang umupo bilang Pangulo, abay wala na. Finish na mga kababayan. Wala na. Wala na po ang kanilang pagkakakitaan pag si Leni Robredo, kung si Leni po ang nanalo noong 2022, wala na po. Talagang gugutumin ng mga buhaya. Sa ngayon, medyo nagigising ang Pangulong BBM. Sana naman talagang seryoso ang ating Pangulo at talagang hahabulin niya, kakasuhan kung anumang parusang dapat ipataw sa mga involved po sa mga korupsyon na to, sa mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan. Dapat seryosohin ng Pangulo ito, kasuhan kung sino ang dapat kasuhan at dapat hindi siya mamimili. Kaalyado man niya, ang masasagasaan dapat ipakulong. You know, mga kababayan, ang magandang ehemplo dito ay si Pinoy. Dahil kahit former president, pinakulong niya, mga kababayan. Walang na-exempt, basta ikaw ay sangkot at guilty, kulong ka. Yan ang patakaran ni Pinoy. Yan po si Pinoy. Kahit na tinawag yung abnoy, pero siya po yung matino, magaling na Pangulo. Wala po siyang kinakampihan. Talagang kung ikaw ay may pagkakasala sa batas, ikaw ay isang kurakot, kulong ka. Tingnan nyo sila, Jinggoy, Juan Ponce Enrile, at iba pa. Nakulong po sila, mga kababayan. Kaya dapat ganyan ang tularan ng ating Pangulo, ang Pangulong BBM, na habulin at ipakulong kahit kaalyado mo pa yung mga nasasangkot sa flood control projects. Alam niyo, mga kababayan, hindi po maganda yung pong mismong yung investigating body or committee sa Senado. Most of them, sila pa yung mga kurakot, mga kababayan. Paano tayo how will we come up ng isang magandang resulta ng investigasyon kung mismo yung mga tao doon ay, sangkot sa korupsyon sa gobyerno? Nakakaya itong mga Joel Villanueva na to. Chis Escudero.
Nakakahiya po itong mga kababayan, at iba pa. Marami po sila. Korupsyon sa Bulacan, etc., etc. Korupsyon sa Bicol region, itong si Chis Escudero. Mga kababayan, mayaman ang Pilipinas, tama si Ping Lacson. Mayaman ang Pilipinas, ang problema, ang ating pong kayamanan ay kinakain ng iilan lamang. Kinakain ng mga politiko, mga kurakot, mga buhaya, mga kababayan. Kaya ang challenge natin sa Pangulo, sana naman na maging seryoso siya. Habulin niya, panagutin regardless, kahit sino pa dyan ang masagasaan. At kung may dapat ikulong, dapat kasuhan at ikulong para magtanda at para hindi tularan. Mga kababayan, sana naman merong magandang posisyon na nakalaan para kay General Torre. Hindi po natin alam, malalaman po natin yan for sure kung bakit po siya tinanggal or pinalitan as PNP chief, mga kababayan. Alright, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo ngayon. Isang magandang hapon sa lahat. At ganun na rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako po ng daigdig. Kumusta po sa inyong lahat? Maraming salamat sa inyong panunood.